Good morning, Church of Christ the Disciples. Magandang umaga po sa lahat. Isang maulan, malamig na umaga po sa lahat. At kami po ay natutuwa at nagagalak na kasama po namin kayo ngayong araw na to. Maging sa mga kasama po namin online, good morning po sa inyo. Bago nga po tayo magsimula, inanyayahan po lahat ay tumayo. Pwede bang kamayan po muna natin yung mga katabi natin, kasama natin ngayon. Salatin nyo nga po kung malamig po ang kamay nila. Sa lamig ng panahon. Ayan. Bigyan po natin sila ng isang magandang ngiti. Mainit na ngiti. Ayan. Nakangitian na po ba kayo? Ayan, nakangiti naman po, no? Sige po, samahan niyo po kami. Tayo po magpuri sa Panginoon. Lord, we praise you in this place, Panginoon. Nais namin maranasan ng iyong presensya. Lord, continue to guide us. Samahan niyo po kami. Patuloy na ang mga awiting aming ihahandog ay para sa iyo, Panginoon. Pangalan mo lamang itataas sa lugar na ito, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Stars, I see your majesty displayed. In the heavens, all your wonders are proclaimed. I see your fame in all of the earth, and I seek to know the ways of your heart. Through the seas and open skies, I hear your praise, yes, Lord. As the shout of all creation lifts your name, I hear your praise in all of the earth, and I seek to know the ways of your heart. So open my eyes, oh God, open my heart to see all the wonder and the power of your name. By your grace I live, by your grace I'll see, for my life and my salvation is in you. For you take the sinner's heart and bring new life. Through the cross we are restored within your life. I know your love is all that I need, and I seek to know the ways of your heart. Let's sing. So open my eyes, oh God, open my heart to see all the wonder and the power of your name. By your grace I live, by your grace I'll see, for my life and my salvation is in you. Lord, open my eyes, Lord, open my eyes, oh God, open my heart
all the wonder and the power of your name. By your grace I live, by your grace I'll sing, for my life and my salvation is in you. Lord, Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. I know your love is all that I need, and I seek to know the ways of your heart. I know your love is all that I need, and I seek to know the ways of your heart. I know your love is all that I need, and I seek to know the ways of your heart. Isang pa, I know your love. I know your love is all that I need, and I seek to know the ways of your heart. So open my eyes, oh God, open my heart to see all the wonder and the power of your name. By your grace I live, by your grace I'll sing, for my life and my salvation is in you. So open my eyes, oh God, open my heart to see all the wonder and the power of your name. By your grace I live, by your grace I'll sing, for my life and my salvation is in you. We thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon, ng lahat ng may buhay magpuri sa iyong pangalan. Hallelujah! God is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we seek, greater than all we ask. He has done great things, lifted up, defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us, God is on our side.
to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lifted up, defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Lord, for opening our eyes, Panginoon. Thank you, Lord, dahil nakita namin kung gaano kakabuti, kung gaano kakadakilang Diyos, Panginoon, na you did marvelous things sa buhay namin, Panginoon. You did great things sa buhay namin. At alam namin, Panginoon, na may gagawin ka pa sa aming mga buhay. Muli nga, let's declare, let's proclaim yung kung gaano kabuti, kung gaano kagaling ang Panginoon sa ating buhay. Let's sing muli yung kanta na to, yung chorus. Hallelujah. Lifted up, defeated the grave, raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Minsan pa. Lifted up, defeated the grave, raised to life, our God is able. In His name we overcome. Yes, Jesus, you're able, Lord. We'll continue to worship you. We'll continue to dwell in your presence, Panginoon. And we will continue to seek your name, O Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Falling on my knees in worship, giving all I am to seek your face. Lord, all I am is yours. My whole life I place in your hands. God of mercy, humble I bow down in your presence at your throne. I called, You answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you are, Jesus. My whole life I place in your hands. God
wanna be where you are. Call to your name, oh Jesus. I called, you answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. Listen pa, we seek your name, Lord, and we call you. And I called, you answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. Yes, Jesus, continue to seek your name, Lord. So what could I say? What could I do? But offer this heart, oh God, completely to you. What could I say? What could I do? But offer this heart, oh God, completely to you. Oh, we offer our life to you, Lord Jesus. We offer our life to you, Lord. We praise your name, Lord. So I'll stand with the arms high and heart abandoned, in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours. So I'll stand with the arms high and heart abandoned, in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours. And lift our hands to the Lord. So I'll stand with the arms high and heart abandoned, in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours. Let's respond to the Lord. Hallelujah. So I'll stand with arms high and heart abandoned, in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours, Lord. I am is yours.
So what could I say? What could I do? But offer this heart, oh God, completely to you. With all our heart we sing for the last time. What did I say to you, Lord? What could I say? What could I do? But offer this heart, oh God, completely to you. We thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your greatness, Panginoon. Kulang po ang salitang salamat, O Lord. Thank you, Lord, at lupan ming dalangin. Nabuksan mo ang aming mga mata, Lord, to see how great you are, how powerful you are, Panginoon. And we will always and always seek your presence, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Isang maulan, pero punong-puno pa rin ang pagpapala ng buhay ng bawat isa. Sabi kanina dun sa what can I say? What can I do? But offer my heart completely to you. No? Yun ho ang dalangin ng ating mga puso na talagang ang buhay natin ay may pamuhay natin, ang puso natin ay talagang ma-surrender natin completely sa atin ng Panginoon. At sa ngayon ho ay dadako tayo sa pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom ng saro. Sa mga kapatid po natin na nakatunghay online, dalangin ho namin na safe po kayo sa inyong mga kinalalagyan at kung mayroon ho kayong tinapay at saro ay maaari nyo ho kaming samahan sa paggunita natin sa pagpuputol-putol at tinapay na sinimulan po ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang ating matutunghayan sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 11, 23 hanggang 29. Ito po ang sinasabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabi siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay at ng kanyang pinagputol-putol ng makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Gayun din naman, hinawakan niya ang saro matapos makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay na ito at umiinom sa saro ng Panginoon nang hindi nararapat ay umahatol sa kanyang sarili. Datapwat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung di niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po ay binigyan ng pribilehyo para makaisa sa pagpuputol-putol ng tinapay, hindi lang para kumain ng tinapay o uminom sa saro, kundi para gunitain ho natin kung ano yung mahalagang bagay na ginawa para sa atin ng ating Panginoon. Ito po yung istorya natin Ito po yung kasaysayan natin. Before the Lord has given up His life for us, tayo ho'y walang kinabukasan. Sabi ho ng aklat ng Roma, 3:10, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. There is no one righteous. There is none that is able to reach yung standard ng Panginoon. Tayo lahat ay kulang. Sabi sa aklat ng ang lahat ay nagkasala.
wala pong exempted ho doon. Ano ho? If it were not for Christ, wala ho tayong kinabukasan. Kasi sabi ho ng aklat ng Roma 6:23 sa unang bahagi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. That is what we were deserving of. Yung kamatayan ho na nag-aantay sa atin, sapagkat ang natural consequence ng ating pagkukulang. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoon, sabi ng aklat ng Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig sa atin ng Panginoong Diyos, ng ating Ama, ay Kanyang ibinigay ang Kanyang nag-iisang anak. Yun po ang ating Panginoong Jesucristo, upang sino man sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naalala niyo ho yung istorya nung si Abraham ho ay sinabihan ng Panginoon na ialay yung kanyang nag-iisang anak na si Isaac doon ho sa bundok ng Moriah. Tinanong mo siya ni Isaac, Ama, may dala tayong kahoy, may dala tayong apoy, pero nasaan ang tupa na ating ihahain? Alam niyo po, sabi ni Abraham, sa bundok ng Panginoon, siya ang magkakaloob. Siyempre, sa kay Abraham ho nun, alam niya, ang atas sa kanya ay ialay yung kanya nag-iisang anak na si Isaac. Hindi ho madali para kay Abraham yon. Matagal ho niyang inintay ang pangako na ito ng Panginoon na ipagkaloob sa kanya. Pero gayon pa man, buong puso na sumunod sa Panginoon o buong puso na sumunod si Abraham sa atas sa kanya ng Panginoon, at sila'y pumunta doon sa bundok ng Moriah. At nung iaalay niya po siya si Isaac, pinigil po siya. At ang sabi sa kanya, nakita ko na ang iyong pananampalataya. Huwag kang gumawa ng anumang makakasakit sa iyong anak. At nung tumanaw po si Abraham, nakita niya ang isang tupa na nakaipit doon sa mga siit. Kaya tinawag niya doon ang Panginoon sa lugar na yon na Jehovah Jireh. Ang Panginoon ang nagkakaloob. It is the God, ang Diyos na nagpo-provide. He is our Jehovah Jireh. At ang kauna-unahan ho, at ang sabi rin po ng salita ng Panginoon, ano pa ba yung ipagkakait sa iyo ng Panginoon? Ibinigay na nga niya yung pinakamahalaga, at yun po yung kanyang buktong na anak. Siya yung kordero ng Diyos. Siya yung tinapay ng buhay na nagmula sa kalangitan. Yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. And as we remember yung pagpuputol-putol ng tinapay na ginawa ng Panginoon, ano sabi niya? Itong aking katawan ay pinagputol-putol dahil sa atin. Binugbog po ang Panginoon, sinaktan siya, tinanggap niya ang lahat ng hagupit. At sabi ng Biblia, wala man lang hong narinig mula sa Kanya. Tinanggap niya hindi dahil sa hindi masakit. Sobrang sakit ho. Tinanggap niya dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Ano yung sinasabi? Kaya't kung tayo kumakain at umiinom, na tayo hindi nararapat. Ano hindi nararapat? Kung hindi natin kinikilala ang katawan at dugo ng ating Panginoon, para naglalagay tayo ng hatol sa ating mga sarili. The reason why we are doing this is not simply to take the bread or simply drink the juice. Kasi kung minsan parang, sige lang, makipag-participate lang ako. Kakainin ko yung tinapay kasi kinakain ng lahat. No? Iniinom ng lahat yung juice. No? Let us realize that the reason why we are doing this is because God did something for us na sobrang halaga, na ang halaga nito ay ang kanyang buhay, ang kanyang dugo na nagdala ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. And as we prepare ourselves na po, I hope everyone has already realized and has accepted this great, this wonderful, this amazing gift from God, yung buhay ng kanyang
para sa iyo, yung kamatayan na para sa iyo, siya ang tumanggap para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. And as we partake of this bread, sarado muna po natin ang ating mga mata. And we just thank the Lord of His amazing grace and amazing love for us. Father, salamat po dahil sobra-sobra ang pagmamahal niyo po sa amin beyond what we are deserving of, Father. Sa totoo lang, Ama, hindi naman kami karapat-dapat sa pagmamahal niyo sapagkat ang dami-daming mga pagkukulang na nagawa namin sa inyo. Lord, sa mga bagay na naiisip namin na hindi tama, sa mga bagay na nasasabi namin na walang kabuluhan na, Ama, sa mga gawa namin, Panginoon, na sumusobra, na lumalabis, na hindi po sang-ayon sa inyong banal na kalooban. Lord, what we are deserving of, Father, is yung punishment. Pero Lord, because of your great love for us, you gave us grace. Binigyan niyo po kami ng biyaya, sobra-sobra. Pinatawad niyo ang aming mga pagkakasala at binigyan niyo po kami ng buhay na walang hanggan. Lord, we just want to express our gratefulness sa inyo. Salamat po, Ama. And we just offer our lives to you, Father. Baguhin niyo po kami hanggang sa maging kahalintulad po kami ng inyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo, na ang talagang lagi naming sasabihin, hindi ang kalooban namin, kundi ang kalooban niyo sa buhay namin. Lord, as we take this bread, Father, and as we drink this juice, Father, Lord, we just want to thank you sapagkat sobra-sobra, Panginoon, ang pagmamahal, ang biyaya, at ang inihahanda nyo para sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. Thank you for the forgiveness, Father. Thank you for the eternal life. And thank you, Father, that despite of na nagkakaroon pa ko, in spite of, Father, na nagkakaroon ka pa rin kami, Panginoon, ng pagkakamali, nagkakaroon pa rin kami ng mga pagkukulang, Father. Lord, sabi ng inyong salita, mapapalad kami na hindi nyo na po ibinibilang sa amin ang aming mga pagkakasala sapagkat itong lahat ay binayaran na ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. We praise you, Father. We honor you, we love you, and we worship you, Father. Sabi nga po ng kanta, what can we say, what can we do? Kundi, Panginoon, ialay ang buhay namin sa pagsunod at sa paglakad sa kalooban nyo para sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat. This is our prayer with thanksgiving, with praise and honor in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Maaari na po nating kainin ang tinapay. Inuman na po natin ang sarap. Again, bigyan po natin ng pinakamataas na papuri ang ating Panginoon. Let's give the Lord our blessed clap offering. And let us prepare ourselves. Buksan natin ang ating mga puso sa pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Maraming salamat. Amen. Yan, isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Isang maulan at mapagpalang araw. Amen. Welcome po sa ating mga bisita ngayong umagang ito. And I praise the Lord sa ating pong lahat na kasama natin ngayon online, as well as, especially kayo po na sinuong ang napakalakas na ulan. Yung iba po sa atin lumusong pa sa lagpas tuhod na baha. And yet they are here today, ngayong umagang ito, para po sama-sama tayong makasamba sa lugar na ito. Amen? Palakpakan niya po natin ng Panginoon sa kabila ng mga malakas na pag-ulan, sa ibang lugar may lindol pa nga, we can still say na mabuti po ang Diyos, na siya'y tapat at punong-puno ng biyaya. Amen? Kaya kahit pa sa mga ganitong panahon, nakakangiti tayo.
at tayo ay nakakasamba pa rin na sama-sama sa ating Diyos. All glory to God. Amen? Sa lahat po ng pagkakataon. Alam niyo po, yung ganitong panahon masarap kahiga ka lang tama ba? Para ayaw mo nang bumangon no? Pero maaga pa rin tayong ginising ng Panginoon at hinihanda para makarating po sa lugar na ito at tayo makasamba ng sama-sama. And especially of course, gayon din naman po yung mga kasama natin online. Alam naman po natin, may mga lugar na talaga kahit gustong-gusto nilang pumunta ngayon, ay hindi nila magagawa sapagkat malalim po ang tubig sa kanilang lugar. Actually, yun nga pong church natin sa Giginto ay hindi na sila nakapag-service ngayon on-site dahil po sa malalim na tubig. Yan si Pastor Edmer, kasama natin ngayong umaga. Dahil di po sila nakapag-conduct ng kanilang service doon. Isama po natin sa ating mga panalangin yung pong mga kapatid natin na kasalukuyan na talagang nakakaranas ng pagbaha. Bagamat yung ulan malakas, paputol-putol, kaya lang yung pong baha, yung tubig na talagang umaapaw, may mga kapatid po tayo, and even yung mga hindi nating kapatiran na talaga pong nasasalanta ngayon ng malakas na pag-ulan at mga pagbaha sa kanilang lugar, ay ipanalangin po natin. Isama po natin sa ating mga panalangin. So ngayong umaga pong ito mga kapatid ay pagpapatuloy po natin yung ating sama-samang pag-aaral patungkol doon sa Sermon on the Mount. We are still doon pa din tayo sa Connect, Abide and Bear Fruit na series natin. Kasi series natin to ng buong taon And right now we are talking about, or we are learning, being reminded, ng mga katuroan po mismo ng ating Panginoong Hesus doon sa Matthew chapter 5. Sinimulan po natin sa Matthew chapter 5, which is yung Sermon on the Mount. Natatandaan niyo pa po ba yung mga napag-aaralan natin ng mga nakararaang linggo? Amen? Po kayo matulog para makauwi tayo kagad. So last week si Brother Jonas, pinaalala po niya muli sa ating katapatan ng Diyos. Amen. Do you remember yung topic na i-share sa atin last week ni Brother Jonas? Ako, dadalawa lang. Gising na po kayo. Gising. So, nakita po natin na kahit pala anong gawin natin, kahit ano nang maging sitwasyon ng ating mga buhay, ang katapatan po ng ating Diyos ay hindi nagbabago. Muli po itong naipaalala sa atin last week na kahit kung minsan tayo yung madalas magbago, kung minsan tayo yung madalas na pasaway, pero yung katapatan po ng ating Panginoon, hindi po nakabatay sa kung tayo ay, ano ba yung sitwasyon ng ating buhay. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, hindi po siya nagbabago. Amen? Simula noon hanggang ngayon at sa mga parating pang kinabukasan o bukas in the future, hindi po magbabago ang ating Panginoon. Tama? Dahil po ang Diyos ay tapat, natutunan natin na tayo bilang mga anak na Diyos, tunay na mga anak ng Diyos, tayo daw pala dapat maging tapat din. Naalala niyo yung about promise? At saka yung about sa vow o yung oath? Sabi doon, dapat pala pag nagsabi tayo ng ating mga pangako, dapat ginagawa natin. Tama ba? Natatawa yung asawa ko. Ba't kaya? Hindi naman ako madalas mag-promise. Baka si Brother June yata madalas mag-promise. So, ang tinuturo pala sa atin ng Panginoon, dapat yung ating mga binibitawang oath, panunumpa, pangako, dapat pala ito'y lagi ating tinutupad. Dahil ito daw po yung nakalulugod sa ating Diyos. Promise? Ayan, mga nagpa-promise. Tapos, sinabi ni Brother Jonas last week, yung promise daw, ginagawa natin ito commonly between another person. Diba? Nagpa-promise ka sa asawa mo, nagpa-promise ka sa anak mo. Tama ba? Nagpa-promise ka sa boss mo. Sige boss, mamaya, pasabihin ko na to. Yun yung promise between another person. Pero yung panunumpa daw po, yung vow or yung oath, ito daw po ay between, ito daw po ay ginagawa natin. Ito daw po ay sacred. At ito daw po ay ginagawa natin before God. Yun daw po yung panunumpa. It is sacred, it is between you and the Lord. It is between you and God. Kaya doon sa kasal, marriage vow ang tawag Hindi promise kasi sabi nga, promise are made to be broken Pero pag ikaw po ay gumawa ng oath at nagbigay ng oath sa ating Diyos,
Lalo na sa ating Diyos, dapat daw po ito'y gawin natin. Tama ba? Malinaw ba sa atin yung difference ng promises at saka ng oath? Pero either way, or kahit alin po doon sa dalawa na yon, ang gusto ng Panginoon, tinutupad natin yung ating mga pangako at yung ating mga panunumpa. Malinaw po ba yon? Naintindihan po ba natin yung ating pinag-aralan last week? Sino po ba dito yung this week lang or recently lang nangako? Kabuti wala. No? Hindi, kailangan, halimbawa kung recently nanumpa kayo, lalo't higit sa ating Panginoon, sabi ko nga, dapat po natin ito pa rin. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4, ano po sabi dyan? Kapag ikaw ay gumawa ng panata sa Diyos, huwag kang magpaliban sa pagtupad sapagkat siya'y walang kasiyahan sa mga hangal. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Napakalinaw po ng sinasabi ng salita ng Diyos. At marami pa. Sabi sa New Testament, let your yes be yes and your no be no. No? So bawat salita lumalabas sa ating bibig, dapat po magkaroon ito ng katotohanan at dapat po ito'y ating gawin. Amen? At ngayon po umagang ito, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral doon sa Sermon of the Mount. Tatapusin na po natin yung chapter 5 today. At tayo po ay magbabasa mula sa verse 38 hanggang sa 48. So kung kayo po ay may mga Bible na dala-dala, pwede nyo pong buksan ang inyong Bible sa Matthew chapter 5, verse 38 at sa mga sumusunod pa pong mga talata. Basahin po natin. Sabi po sa verse 38, You have heard the law that says the punishment must match the injury, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say, do not resist an evil person. If someone slaps you on the right cheek, offer the other cheek also. If you are sued in court and your shirt is taken from you, give your coat too. If a soldier demands that you carry his gear for a mile, carry it 2 miles. Give to those who ask, and don't turn away from those who want to borrow. Sabi po sa verse 43, You have heard that the law says, the Lord, love your neighbor and hate your enemy. But I say, love your enemies. Pray for those who persecute you. In that way, you will be acting as true children of the Father in heaven. For He gives His sunlight to both the evil and the good, and He sends rain on the just and the unjust alike. If you love only those who love you, what reward is there for that? Even corrupt tax collectors do that much. If you are kind only to your friend, how are you different from anyone else? Even pagans do that. But you are to be perfect, even as your Father in heaven is perfect. Samahan niyo po ako sa isang magising panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa umagang ito dahil patuloy mo ipinaparanas sa amin ang iyong katapatan, ang iyong dakilang pag-ibig, ang iyong biyaya, O Diyos. Ama, sa kabila po ng hindi magandang panahon na ito, naririto kami para sumamba sa iyo ng buong puso, para itaas at dakilain ng iyong banal na pangalan. Maraming salamat sa iyong mga salita na aming binasa, Panginoon. Dalangin po namin sa umagang ito, buksan niyo ang aming mga puso't isipan upang makuha namin ang buong buo ang mensahe mo sa buhay ng bawat isa sa amin ngayong umagang ito, Panginoon. Banal na Espiritu, ikaw ang mag-reveal ng mga bagay na ito sa aming mga buhay at ikaw din ang mag-empower sa amin upang ang lahat ng matututunan namin sa umagang ito ay maisapamuhay namin. Hindi para sa aming kaluwalhatian, kundi para lamang sa iyong kaluwalhatian, aming Panginoon Diyos, sa aming Ama. Muli, ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, and amen. Ano po yung tinuturo sa atin ng mga talatang ating binasa, mga kapatid? Kung titingnan natin, parang madali naman siyang maintindihan. Tama ba? No, actually, very straightforward naman eh. I think ang mahirap dito, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Tama ba? I think yun yung tamang question eh. No, sabi diyan, kapag sinampal yung kaliwang pisngi mo, ibigay mo yung kanan. May gumagawa ba sa atin nun? Hindi siguro, no? Sige, sampalin mo ako, tingnan natin. Parang ganun yung natural natin, no? Tama ba? Minsan ganun eh. No? Parang imposible, parang hirap. I think yung pong mga verses na ating binasa, and as we continue with our message this morning,
makikita natin kung paano ba natin talaga mai-apply ito sa ating mga buhay. Kasi sabi ko nga, madali naman Pag binasa mo, maunawaan mo naman hindi naman siya ganun kalalim. Ang pinakamahirap talaga i-apply ito sa ating mga buhay. No? Kasi mahilig tayo gumanti. Yung natural natin ay gumanti tayo. Tama ba? No? Simula po nung pag-aralan natin itong Sermon of the Mount, nakita po natin na yung mga aral na ito, na ang nagturo mismo ay si Kristo, ay nagpapakita po kung paanong dapat tayo ay namumuhay bilang mga tunay na anak ng Diyos. Tama ba? No, lahat po ng magagandang bagay na ito, lahat ng magagandang aral na ito na ibinakita sa atin ng Panginoong Hesukristo, again, take note, siya mismo yung nagturo nito, ay para makita sa ating mga buhay na yung mga magagandang, mabubuting bagay na ito ay maipamuhay natin bilang mga tunay na anak niya. Tama ba? Kasi hindi naman niya ituturo ito sa atin kung hindi naman niya i-require sa atin na makita sa buhay natin yung mga bagay na ito. Tama ba? Nakuha po ba natin? No, kaya niya ito i-share, kaya niya ito itinuro sa atin kasi gusto niya na makita ito sa ating mga buhay. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya pag may sumampal sa'yo sa kaliwa, bigay mo din yung kanan. Kaya ba? Wala, hindi talaga kaya. No? Nung tinanggap po natin yung kaligtasan na regalo ng ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo, mayroon po yung kasamang instruction. Naniniwala ba tayo doon? No, may kasama po yung instruction. Sabi po sa Titus chapter 2 verses 11 to 12. Sabi doon, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagdala sa kaligtasan, na nagdadala ng kaligtasan ay nagpakita na sa lahat ng tao na nagtuturo sa atin upang sa pagtalikod sa kasalanan at sa mga pita ng sanlibutan ay mamuhay tayong may katinoan ng isip, matuwid at banal sa kasalukuyang panahong ito. No? Nung tinanggap daw po natin yung regalong biyaya ng ating Panginoon na kaligtasan, kakaibat po nito yung pamumuhay natin. Sabi diyan ng may malinaw, may katinoang isip, matuwid at banal. Tama ba? No? So mahalaga pala na tayong bilang mga tumanggap kay Kristo, namumuhay tayo ng may kabanalan. Sabi po sa Ezekiel chapter 36, verses 26 to 27, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob niyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga alituntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Ang napakalinaw po ng sinasabi ng salita ng Diyos na bilang mga tunay na mga anak at tumanggap ng biyaya ng kaligtasan ng ating Diyos, nakikita dapat sa atin yung mga pagbabago at yung mga bagay na itinuturo niya, specifically ito pong mga pinag-aaral natin ng mga nakararaang linggo about the Sermon on the Mount. Amen? Ang tanong, maaari po kayo makapamuhay tayo ng may kabanalan? Kaya ba natin? Gising po kayo, gising. Kaya ba natin? Alam niyo po, kakayanin natin kung iaalaw lang natin yung Holy Spirit na siyang maghahari sa ating mga buhay. Tama ba? Nasa tanging, yun lamang po yung paraan para mangyari ito at mangganap sa ating mga buhay. Balikan po natin yung mga verses na ating binasa, no? Kung titingnan natin ang pinakasama rin nito, especially yung mga Bible nyo, no? Kung may yung mga Bible nyo po, yung version ng mga Bible na may mga subtitle. Dalawang bagay po yung verse 38 to 48, yung verses 38 to 48, yung summary niyan, yung pinakasama rin niyan, 2 punto. No, yung una, sabi doon, yung tinuturo doon, it teaches us about revenge. 'Di ba? Tinuturuan tayo about sa paghihiganti. No? Itinuturo sa atin, tayo ba'y dapat maghihiganti pag may gumawa sa atin ng hindi mabuti? No, yun yung tinuturo ng 38 to 42. No, kaya makikita natin doon, sinimulan niya doon sa Old Testament na kautusan na ang kabayaran po ng kasalanan ay katumbas mismo ng nagawang kasalanan. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Sabi doon, di ba? Kung ano yung ginawa sa'yo, kailangan yun din yung ipalit na ganti.
No? Kung ninakaw yung alaga mong baka, kailangan kahit walang alagang baka yung nagnakaw, kuhanin mo din. No, ganun kaya yun, magpuproduce siya ng baka tapos nanakawin mo. No, I mean, talagang literally, sa Old Testament, no, kung ano yung ginawa sa'yo, kailangan yun din yung ibawi mo sa Kanya. Pero ang tinuturo po sa atin dito ng Panginoon, mahalin daw po natin ang ating, yung mga nagpe-persecute sa atin. Ang sabi dito, huwag ninyong labanan ang masasamang tao. Diba? Huwag daw po natin silang labanan. Ito yung bagong itinuturo sa atin ng Panginoong Jesucristo, na pagka mayroong mga taong gumagawa ng masama sa atin, huwag daw po natin itong lalabanan. At kung ikaw ay sampalin ng sino man sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. No? Kaya pag nasampal ka ng asawa mo, harap mo din yung kabila. Ganun ba yun? No, talagang ito po yung pinapakita, ito po yung tinuturo sa ating bago ng Panginoon, ano? Yan, Brad, no, talagang hindi paghihiganti ang itinuturo sa atin ngayon, no? And then, yung ikalawa pong itinuturo sa atin, pag binasa natin yung verses 43 to 48, itinuturo naman sa atin dito, yung pag-ibig sa ating mga kaaway. Una, sinabi, wag mo nang gantihan. Sige Lord, di na ako gaganti. Tapos ikalawa, hindi mo na gagantihan, mamahalin mo pa. Madali, mahirap. No? Hindi ka na nga makaganti, kailangan mo pang mahalin. Ano ba naman yan? Ano? Pero ang totoo, wala naman akong kaaway Mamaya, tingnan natin kung di ba talaga tayo magkakaroon ng kaaway. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung posible ba tayong mabuhay ng walang kaaway? Palagay niyo po. Posible kaya yon? Ano? Ma-overtaken ka nga lang, may kaaway ka na Sa daan, habulin mo na yan. Kagalit mo na yan. Ano? May makat ka nga lang sa daan, kaaway ka na no? But let me show you later, mga kapatid, ano ba sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi doon, matuto tayong magpatawad, no? Mahalin natin ang mga masasamang tao, especially yung mga gumagawa ng hindi mabubuti sa atin, at ibigin natin sila. Grabe. No? Ba't kaya yung tinuturo sa atin ng Panginoon? Mamaya po makikita natin, ano? At bakit mahalaga po yung mga aral na ito sa atin? Bakit po tayo bilang mga itinuturing natin yung ating mga sarili na mga disciples ng Panginoon, mga tunay na anak ng Diyos, bakit po kaya napakahalaga ng mga aral na ito, especially itong dalawang huling utos na ito ng Panginoon? Kasi maalala niyo yung mga unang utos ng Panginoon, di ba? Sabi doon, tinuro niya yung about lust, about yung galit, yung anger, ano? Yung last week, yung sa paggawa mo ng oath. No, and this time, tinuturo niya yung pag-ibig sa mga kaaway. Pag-ibig sa mga masasamang tao, yung hindi pagganti. No? Bakit po ito mahalaga, mga kapatid? Basahin po natin yung sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 20. Basahin po natin. Anong sinasabi dyan? Sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga iskriba at pareseyo, ay hindi kayo makapapasok saan? Sa kaharian ng langit. Naku, teka lang, si Brother Joel, by works na. Hindi po, mamaya papaliwanag natin. Pero nakita nyo si Kristo mismo po ang nagsasabi nito. At tingnan natin kung bakit niya ito sinasabi. No? Sabi diyan, sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katuwiran. Sa ibang salita po, yung katuwiran, yung kabanalan. No? Natin ay humigit pa sa mga iskriba at pariseyo ay hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. No? Nakita nyo, mga kapatid, dapat daw pala mamuhay tayo ng may kabanalan, ng may katuwiran upang makapasok tayo sa kaharian ng langit. Pero ang malaki pong problema, mga kapatid, katulad doon i-share sa atin kanina ni Brother Bebong, wala ni isa man sa atin ang may katuwirang hihigit pa kaysa sa mga iskriba at mga pariseo.
Naniniwala kayo doon? No? Na wala ni isa man sa atin ang makapamumuhay ng may kabanalan na hihigit pa sa mga iskriba at pariseo. Tama? Kaya wala hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit kasi hindi natin to kayang gawin. No? Walang sino man po ang may kayang to pa rin ang salita ni Jesus ng ganap at tuloy-tuloy at maging ganap na matuwid gaya ng Diyos na tunay na matuwid. Nakuha natin? Walang makakagawa sa atin nun. Kaya sa sariling lakas po natin, hindi natin kayang makamit ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Nakuha natin? Wala, hindi natin kayang gawin. Hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kung gagawin lang po natin ito sa sarili nating kakayahan at sa sarili nating lakas. Katulad ng ibinahagi sa atin kanina ni Brother Bebong, sabi sa Romans 3:23, anong sabi doon? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Pero ang sabi sa Matthew chapter 5 verse 20, para tayo makapasok sa langit, kailangan makapamuhay tayo ng may katuwiran na higit pa sa mga iskriba at pariseo. Pero sinabi sa Romans chapter 3 verse 23, walang nakaaabot sa pamantayan ng Diyos. Amen. Tapos sabi sa Romans chapter 3 verse 10, wala ni isa mang matuwid kahit isa. Amen. Maliban po sa ating Panginoon. No? Sabi po sa isang commentary na aking nabasa, habang pinag-aaralan ko po itong lesson ngayong umagang ito, sa totoo daw po, mas madali pang lumangoy ang isang patay na isda, paakyat sa agos, kesa sa atin na gawing banal ang ating mga sarili. No? Nakakita na ba kayo ng isdang patay na lumalangoy? Wala, di ba? Yung sabi niya nga, mas posible pa daw na ang isang patay na isda ay lumangoy, paakyat pa nga upstream. Kahit nga yung buhay na isda, nakakalangoy ba yun ng kontra sa alon? I mean upstream? Di ba wala naman? Sabi ng isang komentaryo, walang ganun. Sabi ng isang komentaryo, mas madali pa daw yun, mas posible pang lumangoy isang patay na isda kaysa gawin natin ang ating mga sarili na makapamuhay tayo sa katuwiran. No? Sa ganang ating kakayahan lamang. Nakukuha po natin, mga kapatid, sa sariling lakas, hindi natin ito magagawa. Tayo walang magagawa sapagkat hindi tayo nagiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Nakuha po natin? Kaya yung mga kautusan na ito, hindi naman ito yung makakapagpabanal sa atin. Kasi unang sa lahat, nabali na natin to Naniniwala po ba kayo doon? No, wala naman nakatupad sa atin doon sa mga kautusan ng Diyos. Tama po ba? No? Simula pa lamang po ng kapanganakan natin, yung ating mga puso, liko na sa kasalanan. Kaya ang binabasa natin kaya Romans 3:10, walang ni isang matuwid, kahit isa wala. Walang Romans 6:23, walang nakapasok, walang nakapapantay, no? Doon sa pamantayan ng Diyos, sapagkat lahat tayo nagkasala. Kaya walang makakaabot sa pamantayan po ng ating Diyos. Malinaw po ba? Ngayon, ang tanong po, paano nga ba tayo magiging higit na matuwid kaysa sa mga iskriba at pariseo upang makapasok sa langit? No, ibig sabihin, paano ba tayo makakapamuhay na may katuwiran? Paano ba tayo makapamumuhay na may kabanalan? Given the fact na ito talaga yung ninanais at ito talaga yung gustong makita sa atin ng Diyos. No? Yung katulad ng binasa natin kanina, nung tayo, dahil sa biyaya ni Kristo, nung tinanggap natin yung kaligtasan na Kanya ibinibigay sa atin, kailangan daw mamuhay tayo ng may kabanalan. Tapos sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5, yung kabanalan ng ating pamumuhay, kailangan hinigit pa sa mga iskriba at pariseo. Paano nga ba natin ito magagawa, mga kapatid? Tanong ba natin yan? No? Paano tayo ngayon makapamumuhay? Ito po kung paano. Katulad po ng mga sinasabi natin kanina, katulad po ng mga narinig nyo, simula pa lamang, yung liko na sa kasalanan ng ating mga puso. Pero si Jesus, bagamat naging tulad natin siya,
Ibig sabihin, siya po'y naging tao, ang Diyos na nagkatawan tao na katulad natin, siya po'y naiiba. Ano po yung kaibahan ng Diyos sa atin? Siya ay lubos na Diyos, siya ay lubos na tao. Siya po ay tinukso, he was tempted sa paraan na kung papaano tayo tinutukso ng kalaban, sa paraan na tayo ay natetempt, and yet, hindi po siya nagkasala. Tama ba? Yun yung pagkakaiba sa atin ni Jesus. Bagamat siya yung nagkatawan tao na katulad natin at pinagdaanan niya yung mga temptation na siyang pinagdadaanan natin, hindi po siya nagkasala. Amen? At ang maganda doon mga kapatid, yung katuwiran po ni Jesus, ito yung higit pa. Ito yung katuwiran na hihigit pa sa mga iskriba at mga pariseo. Anong kinalaman nun sa atin? Si Kristo yun. Hindi naman ako yun. Tama ba? I hope nakakasunod po tayo, mga kapatid. No? Sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 15, ang ating pinakapunong pari, ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. So, nakikita natin mga kapatid, ang katuwiran po ni Jesus ay higit pa sa kaysa sa mga iskriba at pariseo. Siya ay namuhay ng may kabanalan sa perpektong pagsunod sa salita ng Diyos. Tanging siya lamang po yung nakasunod sa mga kautusan ng ating Diyos. Kaya nung pasimula nung ating pag-aaral dito, yung pasimula nung Sermon on the Mount, ang sabi doon, I come not to abolish the law, not to destroy the law, but to fulfill it. No? So nakita natin, siya ang tumupad, siya ang matuwid, siya ang nakapamuhay ng may katuwiran na hihigit pa sa mga iskriba at pariseo. Sa lahat po ng bagay, ay kinalugdan niya ang Diyos. Siya ay banal, gaya ng kanyang Ama sa langit. Iyan po si Jesus. Iyan po si Kristo. Kaya ang tanong, ano ba yung kinalaman nito sa atin? Ano ba yung kinalaman? Sabi ko nga, si Jesus yun, di naman ako yun eh. Pero ito po yung mahalagang malaman natin, na yung kanyang ginawa ay may kinalaman sa ating mga buhay sapagkat ang katuwiran ni Jesus ay ibinilang sa atin nang tayo'y sumampalataya sa Kanya. Amen? Nakuha ba natin yun? Ngayon, qualified ka na makapasok sa kaharian ng langit, hindi dahil nahigitan mo hindi dahil na ipamuhay mo yung buhay na may katuwiran, nahihigit sa mga iskriba at pariseo, kundi sapagkat tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon Diyos at tagapagligtas na nakapamuhay ng may katuwiran. At yung pamumuhay niya ng may katuwiran, ibinilang niya sa atin. Amen? Nakapagtitingnan ka ng Diyos, ang nakikita sa iyo yung katuwiran at kabanalan ni Kristo. Nakukuha po ba natin mga kapatid? Hindi lamang siya namatay bilang kapalit hindi lang siya namatay para sa ating mga makasalanan, kundi siya rin ay nabuhay ng matuwid. No? Siya po'y nabuhay ng matuwid, ng walang pagkakasala. At ang ating kasalanan ay ibinilang sa Kanya at ang Kanyang katuwiran o ang Kanyang kabanalan ay ibinilang sa atin. Ganun po kaganda. Ganun po katindi yung ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Nakukuha po ba natin? Nakakasunod ba tayo? Kaya't kung ikaw ay na kay Kristo, meron na po tayong katuwiran na hihigit pa sa mga iskriba at pariseo. Sa Kanya, tayo po ay ganap, tayo po ay may katuwiran, tayo po ay mga banal. Nakuha ba natin mga kapatid? Pero tandaan po natin mga kapatid, lahat ng ito ay dahil lamang po sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po ay sa pamamagitan lamang ng natapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Malinaw po ba mga kapatid?
No? So bakit nga po ba espesyal yung mga huling dalawang utos na ito o katuruan na ito ng ating Panginoon na binabasa natin ngayon at pinag-aaralan natin sa umagang ito? Bakit mahalaga ito? Para po doon sa pamumuhay natin ng merong katuwiran. Alam naman po natin, sabi nga natin kanina sa Hebrews, sinabi doon, ang Panginoon hindi nagkasala. Ibig sabihin, yung mga katuruan about sa lust, about sa anger, yung hindi pagtupad sa promises o sa mga oath, hindi nagawa ng Diyos yan eh. Hindi nagawa ni Kristo yan. Hindi nagawa ni Jesus yan. Kasi hindi siya nagkasala eh. And this is why it is very important, ito pong dalawang kautusan na huli, yung do not take revenge and love your enemy. Alam niyo kung bakit? Di ba, meron pa tayong pinag-aralan yung about divorce. Di ba? Doon sa mga unang bahagi po ng chapter 5. Hindi ginawa ng Panginoon yan. Wala naman siyang asawa, wala naman siyang i-divorce. Pero ito pong dalawang bahagi na ito pong dalawang huling kautusan na ito, alam niyo kung bakit ito mahalaga? Tanong niyo po kung bakit. Ba't nga ba? No? Sapagkat ito pong dalawang bagay na ito mismo naranasan ng ating Panginoon. No? Itong pag-ibig sa kaaway, pagpapatawad sa kaaway, ito po naranasan mismo ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo po, si Jesus, habang tinuturo niya ito, alam naman natin yung setting ng Sermon of the Mount, tinuturo niya ito sa mga disciples, kasama yung mga disciples niya, at yung mga maraming tao na sumusunod sa Kanya that time. Imagine, tinuturo mo yung mahalin mo, yung kaaway mo, huwag mong paghigantihan, yung mga taong masasama. Kaharap mo yung mga tao na alam mo later on, na maaari yung iba doon, sila din mismo later on, no? Yung magmamak sa Kanya, yung magpapahiya sa Kanya, yung mag-humiliate sa Kanya. Baka yung iba doon, yung sisigaw, no, ipako sa krus yan. Yung tatawa sa Kanya dahil tinasabi niyang siya ang hari. Imagine, tinuturo niya yun. Knowing na yung maaari yung iba sa mga tao na yun, sila sa huli, yung tatalikod sa Kanya. And actually, even His disciples, ginawa sa Kanya yun. Isa sa mga disciples niya yun, nagkalulu sa Kanya. Pero ang sabi niya, no, mahalin natin ang mga masasamang tao. Huwag tayo maghihiganti. Si Peter, baka 3 beses siyang dininay. And he's preaching this, mga kapatid. And even doon sa pagkakataon na siya nakapako na sa krus, yung isa doon sa mga magnanakaw, di ba? Hanggang sa huling pagkakataon, ipinapahiya siya, hinahamon siya. Di ba? Kung Diyos ka nga, iligtas mo yung sarili mo. Minamak pa din siya. In the end, ito po yung dalawang kautosang itinuturo niya. Mahalin mo ang iyong kaaway. Do not take revenge. Alam niya na mararanasan niya to. Alam niya na mangyayari niya ito sa buhay niya. Hindi po siya lumaban sa masama, kundi hinarap niya ang kabilang pisngi. Ibinigay niya sa mga nag-aakusang laban sa Kanya. No? Pinaglingkuran niya ang mga umuusig sa Kanya. Minahal niya ang Kanyang mga kaaway. Ipinanalangin niya ang mga umaatake sa Kanya. Ginawa niya ang lahat ng ito bilang pagsunod sa Ama, bilang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Ganong katindi po. No? Yun yung talagang literal na you practice what you preach.
No, kaya hanggang sa huling mga sandali niya doon sa krus, sabi niya, Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ng kanilang mga ginagawa. Grabe yung example ni Jesus. Amen? Nakukuha po ba natin mga kapatid? Mahirap man po itong lubos na maunawaan, pero hayaan natin na matanim po ito sa ating mga puso. Nang ipinangaral po ni Jesus yung itong mga katuroang ito, inutusan niya ang mga nakikinig na mahalin ang kanyang mga kaaway sapagkat alam niya, sabi ko nga mga kapatid, siya mismo ang tutupad ng mga bagay na ito. Amen? Sa pamamagitan po ng pagpunta niya sa krus, sa pag-ibig niya para sa kanyang mga kaaway na nakatayo sa harapan niya habang siya'y nangangaral. Alam niya na siya'y magbibigay ng dugo para sa mga tao na pinangangaralan niya. And even to us right now na nagbabasa ng kanyang salita, binigay niya yung kanyang dakilang pag-ibig at pagpapatawad sa atin. Amen? Sabi po, and this is what the Bible tells us, mga kapatid. Bakit ipinakita ng Panginoon yung napakagandang halimbawang ito? Yung pag-ibig sa mga taong hindi gumagawa ng mabuti sa Kanya. Yung pagpapatawad sa mga taong nagkakasala sa Kanya. Sa atin na mga nagkasala sa Kanya. Bakit niya ito tinuturo sa atin? Sabi ko nga po kanina, maaari ba na magkaroon tayo ng kagalit? Maaari bang may mga taong merong hate sa atin? No? Sabi po sa John chapter 15 verse 18, sabi sa Matthew chapter 10 verse 22, sabi sa Matthew chapter 24 verse 9, sabi sa 1 John 3:13, sa Luke 6:22, ang mga tao daw po magagalit sa atin. No? Bakit? Lalo na kapag ang dala-dala natin ay yung pangalan ni Kristo. Sabi po sa Matthew 10:22, you will be hated by everyone because of me. No? Kaya hindi imposibleng may mga taong magalit sa atin, may mga taong hindi natin makakasundo. Lalo't higit kapag pinamumuhay po natin si Kristo. Pero sabi doon, but the one who stands firm to the end will be saved. Sabi doon, then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. Matthew 24 verse 9. Sabi sa 1 John 3:13, do not be surprised, brothers and sisters, that the world hates you. No? Luke chapter 6 verse 22, blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil because of the Son of Man. At ito po yung tatandaan natin, sabi sa John 15:18, if the world hates you, know that it has hated me before it hated you. No? Kaya hindi imposible po na mayroong mga taong magalit sa atin. Kaya ito itinuturo sa atin ng ating Diyos, ng ating Panginoon, na kung ma-encounter man natin, dahil tiyak na ma-encounter natin yung mga pagkakataon na ito, ang tinuturo niya, mahalin natin ang mga taong against sa atin. Malinaw po ba mga kapatid? Malapit na po ako matapos. Kaya ito po mga binasa natin ng mga talatang ito, sinasabi lang po dito na kapag pinili natin si Kristo, ang mundo po na to na ating ginagalawan, maaari pong maging against sa atin. Kaya po ang hamon sa atin ngayon, handa ba tayong mahalin yung mga haters natin? Sino ba dito may haters? No? May mga kaaway, may mga bashers, ano? Handa ba tayong ipakita natin sa kanila yung pag-ibig ng Diyos, imbis na tayo gumanti? Ito po yung tanong na dapat nating sagutin ngayon. Are we ready to show love? Handa ba tayong ibigay yung ating kabilang pisngi sa mga taong sumasampal sa atin? Hindi man maaaring literal, pero kadalasan hindi naman literal eh. No?
Handa ba tayong mag-walk extra mile? Amen. Kaya ba natin magparaya para sa kaluguran ng ating Diyos? Amen. Kaya ba natin mga kapatid? Palagay ko po magiging mas madali para sa atin yung pagtugon po sa hamon na ito. Kung mauunawaan po natin yung yung napakahalagang katotohanan ipinapahayag po sa atin ng Diyos sa umagang ito. No? Makakaibig tayo ng kaaway, makakapagpatawad tayo ng mga taong gumagawa sa atin ng hindi maganda, kaya nating ibigay yung ating kanang pisngi sa mga taong sumasampal sa atin. Kung tatandaan po natin, kung aalalahanin po natin, yung sinasabi sa Romans chapter 5 verse 8. Ano po ang sinasabi doon? But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Mga kapatid, kung naranasan natin yung walang kapantay na pag-ibig ng Diyos, walang dahilan para hindi natin maibig yung mga taong gumagawa ng hindi mainam sa atin. Sapagkat tayo mismo, naranasan natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos nung mga panahon na tayo ay kalaban ng Diyos. While we were still sinners, God died for us. Ganong katindi po yung pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya sabi ko nga, handa ba tayo sa hamon na ibigin yung mga taong gumagawa ng mabuti sa atin? Tandaan lamang po natin to, na tayo man na hindi karapat-dapat ay inibig ng Diyos. Nung panahon na pasaway tayo, nung panahon na hindi tayo nakikinig sa Kanya, ni minsan, hindi niya pinagkait yung pag-ibig niya sa atin. Hindi niya pinagkait yung pag-ibig niya sa'yo. Kaya ano yung karapatan natin? Kaya ano yung may pagmamalaki natin? Para sabihin ng Diyos, hindi masama siya, Lord eh. Pinatawad ko ng minsan yan, Lord eh. Okay na yun. Ngayon, hindi na, ayoko na. Ayaw naman niya magbago. Anong karapatan natin? Tayo nga, ulit-ulit. Pero ang pag-ibig ng Diyos, lagi nating nararanasan. Yung biyaya ng pag-ibig ng Diyos, lagi nating tinatanggap. Amen? Kaya walang dahilan para maging mahirap sa atin yung mga kautosang ito. Again, hindi dahil kaya natin gawin, kundi naranasan natin ito mula sa Panginoon, kundi dahil siya mismo ang magpaparanas nito sa ating mga buhay, kundi siya mismo ang kikilos sa ating mga buhay para maiparanas natin ito sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya mahalaga itong mga salitang ito, mga kapatid. Kaya yung mga katotohanan ito dapat alam natin. Dapat dala-dala natin ito, mga kapatid. Sabi sa Tagalog, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noon tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Siya mismo ang magtuturo at magbibigay sa atin ng kakayahan na mahalin ang ating mga kaaway, gaya ng ipinakita ni Kristo sa krus. Hindi sa ating sariling lakas, kundi sa kanyang habag at biyaya lamang, mga kapatid. Malinaw po ba? Kaya na ba nating sabihin na kaya na nating ibigin ang mga taong hindi gumagawa ng mabuti sa atin? O yung maaaring sa ngayon, baka okay. Pero if ever ma-encounter natin, ito yung itinuturo at ipinapaalala sa atin ni Kristo ngayong umagang ito. I invite the worship team.
No, maiksi lamang po ang ating pag-aaral ngayong umagang ito, pero ang gusto po natin na baunin natin paglabas natin sa lugar na ito, na tayo, nung tayo makalanan pa, tinanggap at inibig at pinatawad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. At lahat po ng mga aral na pinag-aralan natin ng mga nakalipas na linggo, no, magagawa natin ang lahat ng mga bagay na ito sapagkat naranasan natin ang pag-ibig at pagpapatawad ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Sino dito naranasan mo yung pagpapatawad ng Diyos? Sino dito naranasan mo yung dakilang pag-ibig ng Diyos? No, na sa kabila ng ating mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, patuloy mo pa rin nararanasan yung biyaya ng ating Diyos. Kung ikaw yung kapatid, ang panawagan sa atin ng Diyos, mahalin mo ang mga taong nakagagawa sa iyo ng pagkakamali. Huwag tayong maghihiganti, ipanalangin natin sila. Gawa natin sila ng mabuti. Kasi ang sabi doon, ibigay mo yung kalawang pisngi mo. Mag-walk ka ng extra mile. Hindi yung i-ignore mo lang. Meron kang kailangan gawin. Magpapatawad ka at gagawan mo din siya ng mabuti. Mahirap yun. Pero dahil sa kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon na pinagkatiwala niya sa atin, magagawa natin. At gagawin natin yun kasi iyon yung kaluguran ng ating Ama sa Langit. Katulad ng kung papaanong namuhay si Kristo ng may katuwiran, ginawa niya yun kasi iyon yung nakapagbibigay ng kaluguran sa kanyang Ama. At ganun din po tayo mga kapatid, yun yung gusto niya sa atin bilang mga tunay na anak ng Diyos, bilang mga tunay na disciple ng ating Panginoong Jesucristo. Baka pamumuhay tayo ng may katuwiran na higit pa sa mga Eskriba at Pariseo dahil po nasa sa atin na ang katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Amen! Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? And I invite you to stand up as we continue to worship Him, as we continue to give Him honor this morning. As we continue to recognize na wala naman po tayong kayang gawin kung hindi natin ipapaubaya sa Panginoon na Siya ang maghari, na Siya ang mamuhay, na Siya ang mag-take control ng ating kaisipan, Siya ang mag-renew ng ating mind, Siya ang magbago ng ating mga puso. Napakaganda po ng kanyang mga itinuturo. Pero ang lahat ng ito, hindi magaganap sa ating mga buhay kung hindi natin completely surrender ang pamamahala ng ating Diyos sa Kanya. Sa ating buhay. Sa araw-araw mga kapatid, we have to surrender our lives to Him. Naibigay natin na Siya ang may direct ng ating mga buhay. I want you to close your eyes right now. At kung ikaw yung tao, at kung tayo, I think lahat naman tayo, sabi dun, wala ni isa man sa atin na makakaabot sa pamantayan ng ating Diyos sapagkat lahat tayo ay makasalanan. At even up to now, na tayo na kay Kristo na, hindi pa rin tayo exempted sa temptation. And hindi pa rin tayo exempted na kung paminsan-minsan nagkakamali, nagkakasala tayo. Pero we've never experienced na tinalikurang tayo ng Diyos. And if you are that person right now, even yung pong mga kasama natin online, if you are that person na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos sa kabila ng mga pagkakamali at pagkakasala natin, talk to Him this morning and ask again the Lord na patuloy niyang baguhin ang ating puso't isipan
sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nakadeposit na sa ating mga buhay. Talagang ma-empower tayo ng banal na Espiritu na tayo makapamumuhay ng merong katuwiran na higit pa sa katuwiran ng mga Eskriba at Pariseo. Na yung katuwiran ng Diyos inilang sa atin, yung katuwiran ni Kristo na ibinilang sa atin magiging evident. It will overflow in our lives. Mag-overflow sa ating mind, mag-overflow sa ating heart, mag-overflow in the way we live our lives, in the way we speak, in the way we act. Hallelujah, Jesus. Go ahead. Take this time, take this opportunity na hilingin ang patuloy na pagbabago at paglilinis ng ating Diyos sa ating mga buhay. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Manaming Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Panginoon, ipinaranas mo sa amin ang iyong biyaya. Ipinaparanas mo sa amin ang patuloy na pagbabago at pagpapatawad sa amin, Panginoon, sapagkat gusto mo rin na makita sa amin na natututo kaming magpatawad sa mga taong nakakasakit sa amin. Na matututo kami, Panginoon, na umibig sa mga taong may pagkakasala sa amin. Sapagkat una sa lahat, Ikaw, Panginoon, ang unang umibig sa amin. Salamat sa iyong dakilang biyaya, O Diyos. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin sa umagang ito na wala naman kaming kakayahan na gawing matuwid ang aming pamumuhay ng malayo kay Kristo. Amang banal, sa umagang ito, kinikilala namin na ang aming pamumuhay ng may katuwiran ay magmumula lamang sa patuloy na pananahan, sa patuloy na paghahari ng aming Panginoong Jesucristo sa aming mga buhay. Kaya sa umagang ito, patuloy namin isinusuko sa inyo ang aming mga buhay, O Diyos. Wala kaming maililihim, wala kaming maitatago sa inyo, O Diyos, sa umagang ito. Nakikita mo ang aming buhay. Hayag man o sa lihim na lugar, wala kaming maitatago sa inyo. Nakikita mo ang aming mga puso't isipan, ang aming mga pamumuhay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na nakagagawa kami, nakakapagsalita kami, na hindi nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo, O Diyos. Gusto namin ng patuloy na pagbabago mo sa aming mga buhay, Panginoon. Gusto namin, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, maipamuhay namin ang bawat katuruan mo na ipinakikita mo sa amin sa bawat linggo na kami ay sama-samang nag-aaral ng iyong salita, and even doon sa mga pagkakataon na nagkakaroon kami ng personal devotion, ng aming personal na pag-aaral ng salita mo, Panginoon. Hayaan niyo po na ang mga aral na ito hindi lamang maging kaalaman sa aming mga kaisipan, kung hindi maging tunay at buhay sa aming mga puso't isipan. Mang banal, sa umagang ito, patuloy ka naming sasambahin
patuloy ka naming luluwalhatiin at pupuriin sapagkat karapat-dapat lamang na gawin namin ito dahil sa iyong dakilang biyaya at dahil sa iyong dakilang pag-ibig. Ama, maraming salamat dahil patuloy ka nagiging tapat sa amin. Maraming salamat sa iyong dakilang pagpapatawad at pag-ibig sa amin, O Diyos. Kinikilala namin ang iyong dakilang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo na tanging ikaw lamang, Jesus, ang katuwiran na magiging daan para sa amin na makarating sa kaharian ng aming Diyos, Ama sa langit. Muli, pupurihin ka namin, luluwalhatiin ka namin, sasambahin ka namin sa lugar na ito. Ito po ang aming dalangin ng may pagpupuri at pagsamba sa nag-iisa naming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Amen, amen, and amen. So I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours. So I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours. So I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours. So I'll stand with the arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours. So I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours. For the last time we sing. So I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours. Lord, I am is yours. Lord, I am is yours. Grabe ho yung despo natin ngayon, no? Parang pag iniisip nyo ho, parang ang hirap ho na mabuhay bilang Kristiyano. Actually ho, sabi nga, ang iba hindi raw ho mahirap. Imposible. Ano, pero because of God's great love for us, what we cannot do, He did for us. Yun ang sabi ho ni Brother Joel kanina eh. Before He instructed us to do all those things, madali ba yun? Yung kapag ka ikaw ay sinampal, bigay mo na rin yung kabilang pisngi, no?
pagka daw ipinagsakdal ka para kuhanin mo yung iyong damit, bigay mo na rin daw yung imbalabal. Tapos kapag ikaw daw ay pinaglakad ng 1 milya, maglakad kayo ng 2, kasama mo siya. Tapos kapag ka, ano sabi doon? Ibigin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo ang mga nagsisik sa'yo. Parang lugin-lugin naman ho yata tayo. Naisip niyo ba yun? No, kasi masakit ho yun eh. Yung tinatanong ni Brother Joel kanina, yung nabash. No? O yung napagsabihan ng hindi maganda. Yung sa talikuran, chinichismis ka. O kaya naman, alam niyo na po yung pakiramdam ng nasaktan. Masakit po yun. Ibig sabihin mo ba, hinahayaan po tayo ng Panginoon para lagi na lamang po tayong makaranas ng kawalang katarungan? Hindi ho. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon, mahalin natin ang ating kapwa, maging yung mga hindi nagmamahal sa atin. Kasi ganun ang ginawa niya para sa atin. Sabi ni Brother Joel kanina sa Romans 5:8, God demonstrated His love for us in this, that while we were still sinners, kaaway tayo ng Diyos noon Christ died for our sins. Imagine kaaway ka ng Diyos, pero pinaglaanan ka niya ng kanyang buhay. Pangalawa, hindi ho hinahayaan ng Diyos na patuloy na maranasan mo yung kawalang katarungan. Ang sinasabi lang niya, magtiwala tayo sa Kanya. Sabi ho ng aklat ng Roma, 12, 19, huwag kang gumanti. Mag-iwan ka ng room para sa galit ng Panginoon. Gaya ng nasusulat, ako ang maghihiganti. No? Siya yung bahalang magdepensa sa iyo. Kasi yung paghihiginta ng Panginoon, holy yun, banal yun. Kasi alam niya kung ano yung kanyang ginagawa. Tayo, kapag gumanti ho tayo, saan nagmumula? Sa bugso ng damdamin. Nagmumula sa galit. Nagmumula doon sa hindi pinanggagalingan ng kabanalan. Kaya kung minsan, pag nakaganti tayo, hindi naman nakabuti. Ano pang nakakayari ho? Lumalala po yung ating sitwasyon. Una, ginawa muna sa atin ng Diyos yung pagmamahal. Pangalawa, siya naman yung magtatanggol sa atin. Pangatlo, mayroong naiintay na kaluwalhatian para sa atin. Sabi ho ng unang Korinto 15:19, kung dito lang sa buhay na to tayo aasa sa Panginoong Hesukristo, tayo na siguro yung pinakakawawa. Anong sabi ho ng word? Kung ito lang yung buhay na to na inaasahan natin, parang kawawa tayo. Bakit? Kasi habang nakikita natin na lumalago yung mga tao na hindi naman mabuti yung kanilang ginagawa, sa halip masasama yung kanilang ginagawa, iisipin natin, parang lugi talaga ako. Bakit sila masama yung ginagawa nila? And yet, parang napakasarap ng buhay nila dito sa mundo. Pero ang sabi ng Panginoong Hesukristo, hindi naman yung buhay na to lang ang nilalaan sa iyo ng Panginoon. Ang inilalaan sa iyo ng Panginoon ay sobra-sobrang kaluwalhatian doon sa piling niya pagkatapos ng buhay na ito. At ang sabi ng kanyang salita, pinagtagumpayanan niya maging ang kamatayan. Ang pag-asa natin, hindi lang yung buhay natin dito. Ang pag-asa natin, matapos man ang buhay na ito, mukha man tayong nalugi, pero sa totoo, tayo ay tatanggap ng magandang gantimpala mula sa ating Diyos. Yun ang inilalaan sa atin ng ating Panginoon. Hindi dahil doon sa nagawa natin, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa buhay ng bawat isa. Mahirap mabuhay bilang Kristiyano. Pero dahil sa pagtatagumpay ng Panginoon, mas gugustuhin ko na magmukha akong kawawa basta sumusunod ako sa landasing inihanda sa akin ng Panginoon. Lastly, sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, therefore, be steadfast, immovable, and always abounding in the works of the Lord,
For we know that our labor is not in vain in Jesus. Yung ginagawa natin, may kabuluhan yan dahil sa Panginoong Hesukristo. Mahirap, pero ang sabi ng salita ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na bumuhay sa Panginoong Hesukristo ang siya ring kapangyarihan na namumuhay sa bawat isa sa ating lahat. Imposible, pero sa Diyos walang imposible. Sapagkat sabi ng salita na lagi nating sinasabi as we receive yung benediction, God is able to do immeasurably more than we could ask or imagine. Higit sa kaya nating isipin, higit sa kaya nating hingin, kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya all we have to do is to surrender our lives to Him and give Him all the glory, honor, power, and praise sa ngalan po ng kanyang nag-iisa at buktong na anak na siyang dahilan kung bakit naging mga anak din tayo ng Diyos. Sa kanya ang lahat ng kapurihan mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Muli maraming salamat po sa aming nakasama today. Maging sa aming nakasama online, magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Magpalain po tayo lahat ng Panginoon.